Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamaayo, sang nagaisanon nga Diyos mangin ara sa aton tanan. So greetings. Welcome kamo sa aton nga programa Baranggayan. Ang aton nga subtopic nga pagadalon subong amo ang scholarship program sang gobyerno para sa mga taga-barangay. Naistoryahan naton ini ano ang mga violation, ano supposed to be ang mga benefits nga baton sang mga mga constituents sa ka mga barangay. Programa ini sang gobyerno actually gin-design ini mga friends and relatives para magkaayuhan ang pumuluyo. Number one, ini nga programa para gid ini sa mga indigent kag mga low income students. So refer ini sa mga estudyante nga pwede gid maka-avail sang programa sang gobyerno. So dapat indigent ini nga mga individual. Inang pigado sa pigado bala, low income students. Pero mga maalam, kinanglan kuan man naton nga may futuro ang kabataan. So mga maalam, amo ni ang dapat nga i-first prioritize sang mga taga-barangay. Hindi kay puro pamilya lang nila, sang mga barangay official. So ang pinaka-importante sini nga makuan bala ang listing sa mga senior high graduates, no? Grade 12 abida, mga graduates, dapat ang barangay may listahan gid kung sino ini ang mga taga-barangay nga medyo grade 12 na abi nga pagka next year kadto na sa kolehiyo. Okay. So, ini nga programa baranggayan ni Kagawad Albao, amo ini gina-educate ang mga pumuluyo, gina-educate naman ang mga barangay official nga hindi bala maging sakon nga every now and then pag may ara nga mga kaayuhan ang gobyerno, pamilya lang dahil niya ang ginalantaw. Amo nimo ang mga first nga nga gina-prioritize sang mga kurap kag mga mga suplado bilang mga barangay official. Number one, kung may mga programa ang gobyerno pares ni, gid ang ilang pamilya lang dayon ang ginasakdag, na ilang din pamilya ginasakdag. Supposed to be para inigidya sa mga pumuluyo sa barangay kay damo iya sing mga indigent mo. Anong buti ngayon? Indigent, ginakulang bala ang kwarta para sa pag-eskwela. So, bisan technical vocational students lang na siya, kaya muning mga scholarship nga ginahatag or dulong sa aton sang national, technical vocational students. Number 2, ang mga technical or students with disabilities. Doon may mga diferensya bala, pero mga maalam ng mga estudyante. Hindi kay permi lang pamilya. Permi lang mga favoritism, hindi na nami. Ina nga mga klase kapitan, ina klase nga mga barangay official, dapat hindi na naya pagbutuhon kay deprive good ang mga needs ang pumuluyo pag sa ila mag-aagi. Kung may history, abi nga always lang pamilya, always lang ang mga political supporters. Kaluluoy gid ang barangay nga maagyan sini nga klase nga mga kapitan or mga barangay official. So, kung sa mga umada, mga anak bala sang mga mangunguma, inang isang kahig, isang tuka man bala, sa mga mga asyenda, inang nagapanghilamon, ilang mga kabataan da supposed to be, amuna iya ang priority sang gobyerno
nga dapat mag-avail sa programa, scholarship program sang gobyerno. So, diskasanta na diri mga friends and relatives, diskasanta ang mga kabulastugan nga ginahimo sa mga barangay official. No? So, taga-anta example sina diri sa ginambal ko na programa sang gobyerno ini, maayo ini nga programa. Ang problema lang, pag makaagi sa kapitan nga nga medyo corrupt, kapitan nga ginantay pirmi pamilya lang, di buinas gid ka mga pumuluyo. Kaya tanan-tanan, mostly, if not all, magasakripisyo gid. Another pila naman katuig. Like for example, magdaog na ang kapitan nga nagahimo sina or mga barangay official. Pagdaog iti another naman 3 years nga kumud-kumud sa mga pumuluyo Ariyo ang mga example nga favoritism nga ginahimo sang mga barangay official. Ariyo, sample number 1. Okay. Before to sample number 1, ari anay pamati ang tanay ang mga importante nga mga pahanumdum. Pero sa pagtumarka sang may C alkalay may vitamin C sang magsulay pa sang ulan gigyan ang ginadlan sa malagaan. Okay. No? Sige, ano pa? Problema sa Filer, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito tunay may mortification mula sa ampanayan. Bibigyan ng proteksyon laban sa sleep failure. Alagaan ang imatay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa butiga. Okay, sige, no? Padayon kita sa aton nga programa, kag-aryo, ang senaryo or ang example nga ihatag naton. Katabo sini, may scholarship nga gina-offer ang gobyerno. Mangita pila ka tao. Like, inilang bilal, latest nga natabo, may 100,000 or equivalent sa 5 ka mga estudyante nga supposed to be sponsoran sang barangay. Iniya programa ni sang presidente. No? Ginpadala ang tanan nga mga barangay kapitan didto sa Manila. After didto, gintagaan sila ayuda sang presidente ni Presidente Marcos. 200,000 actually ang hatag. Yang 100,000, gitunga lang 100,000 para sa mga programa sa barangay. Ang importante man di supposed to be transparency mo. Diin bila nagkadto ang kwarta ginhatag sang presidente. So, wala ta kabalo. Kay kadamo, yung mga barangay, tanan nga barangay 61 barangay sang Bacolod City, ini tanan nga programa naton para ni sa inyo. Parang damo na gani mga reports nga ato nabatian nga may mga kapitan ginpasulod niyang iya nga bata, ang iya ka mag-anak ti viral man sila damo reklamo. Ang kapitan, amigo ko gani nga permi nakita ko sa kwano, nyoti, priority ko na iya. Ako ya ang barangay kapitan, priority ko na iya nga magpili sa akong kamag-anak. Sino pa biya nga akong pilion? Kundi akong mga next kin, ang mga malapit sa iya. Amuning nagakatabo. So, pamangkuton mo, ibi kami kap, sang listahan, sinong naka-avail sining imo nga scholarship program nga nag-agi si mo. Di wala man. Hindi man naton mabalaan kung sino ang nakabaton. Ang lain pagidire, wala na ginahatag sa 5 ka mga beneficiary, ginbolsa pa sang kapitan, bauti isa pagid na iya ka Sibuyas, Bombay. Rodre, istoryahan ta na diri only, sample number 1. Only relatives and close friends o barangay official were included in the scholarship. That despite other qualified applicants were higher scores and greater financial needs.
Kita mo lang na gin-prioritize sang kapitan ang iyang mga kamag-anak, ang iyang mga parinti, kag iyang mga close friends. Di may atutuyan nagdatanga. Hindi maka-eskwela, bisan balon sa eskwelahan, wala. Titani, timing na ni. Kaya ang aton presidente naghatag sing ayuda, ang 100,000, lima mo to, kada isa, 20,000 ang mabaton sang amo nga mga estudyante. Ti kadamo sa mga gimmick, sinada sa mga kapitan nga bulas, buntaloy lang ang klase kapitan. Tiban sinada, yatag sila kamag-anak, tapos sinya, tagaanta lang ka 10 mil ha, tunga ta, 20 mil ni mo. 20 mil ni tunga ta. May mga ara nga barangay kapitan dito sa sur nga bahin sang kwan, Negros Occidental. Kwan man, huyan man siya, ibalik yaman kuno. Ti ginatag naman sa iban, kaya nga na bula na kwan, nabisto ba lang iyang mga anomalya, kaya ginatag iya mismo sa iyang mga nearest kin o mga nearest relatives. So, para sa tanan delikado gidya kung may kapitan, kamo kikita nga amo na, bugtaw na, barangay 61, ang Bacolod City. Kung may mga kapitan, kamo nga may parya sini nga kinaugali, sa sunod nga mga eleksyon, huna-hunaon nyo na. Kaya ang nag-avail ang permi, sang kaayuhan ginahatag sang nasyonal, sang mga aton mga congressman, sang aton nga mga senador, nga para sa barangay, ang mga parinti lang, kag kamag-anak sang kapitan. Tidak ko ina nga problema. So, Aryo, only relatives and close friends of barangay officials were included in the scholarship. Kung kaisa, hindi pa gani kapasar na mo ang gina-include ni kapitan, ay gina-include sa mga barangay official, hindi pa gani qualified. Kaya nga, ang average nubo, hindi kapasar. Tigaling kay doktoran na lang man. Himuan man siyang credential, himuan man siyang piki nga mga certificates, na makapasar Ang iban pa na gani, hindi man taga-barangay na under sa kapitan. Nakilala yun lang niya, buhimuan, barangay residency, residence certificate, kuanan lang, himuan man sing indigency, barangay indigency. Himuan pagid barangay ID para nga sigurado nga ma-intra. Pero actually, hindi gina taga-barangay. Galing kay kurap ang amo nga mga barangay official, amo ning nagakatabo. Reklamo lang iya kamong reklamo. Mga pumuluyo nga layo sa luwag. Reklamo lang kamo niya. Ay wala gid inaputan kung siya mang gyapon. Like for example, dugay na siya nga barangay kapitan. Widaho na kamo magkuhan mag-endorso na sa iya. Yung mga magkuhanon nga kapitan, nga daw wala pa man nakapakita sang ilang nga gimmick, ti tagaan sa. Pero kung inang dumaan nga kapitan, pila na balik-balik. Tapos, ang mga pumuluyo, reklamo lang, asa sa reklamo lang. Reklamo lang to, sabton na. Kung wala reklamo, wala man kaso. Kung isa ang mga pumuluyo, wala na naman reklamo, kaya tungod nga. Wala mang gyapon, kaya malakas si kapitan. Malakas si kapitan sa kay mayor, malakas si kapitan sa kay congressman. Paano kita yung maka-avail sini? Kabalo ka mo kung ano ang mga problema. Problema kung ang barangay official nagpili sang iya mga relatives. At tagantang mo sang senaryo. Ang barangay education committee nag-prioritize sang kabataan sang mga kagawad. Children of the kagawads and the staff while ignoring the more qualified applicants from poor families. Siling sang mga barangay staff man da nyokap, ang apon bata adlakap,
Ha? Ang akon nga umagad, buligi man bikap. Permi lang, ang every now and then, ang ara lang sa circle sang kapitan, kag sa mga staff sang barangay, ang naka-avail. Naka-avail sining mga programa sang gobyerno. Isa pa lang ni, about scholarship pa lang ni. Sa iban nga ang gulo sang aton nga programa, like 4Ps, like Tupad, like Solo Parent, isa-isa hunta ini. Iniya puro subong ya, scholarship program lang ni. So, amo na, ang Barangay Education Committee Chairman, or gina-prioritize niya ang mga bata sang mga kagawad, bata sang mga staff, kag, of course, parinti ni Kapitan ipaibalo ko lang sa inyo, na ini nga programa, kung ilang taon mo, may mga violation ini kung ginahimo sang mga korap nga mga barangay opisyal. Tiyang favoritism and nepotism. Kasi ka nepotism, pamilya. Di ginatagaan favor ang pamilya at mga friends sa sininga programa sang gobyerno. Ang pagpili bla. Permi lang dihado ang mga pigado nga layo sa luwag sang barangay opisyal. Tiyan ang number 2 is a violation of the principle of fairness kag equality. Hindi na ni fair. Piniliay na niya ti amo nang alalain. Kung amo na nga kapitan, may ara ka mo di malas gid. Di malas gid kay tanan nga mga kayuhan, hindi ka mo yung maka-avail kay number 1, gina-priority sang mga korap nga barangay official, ila pamilya, ang ila pamilya sang ila staff, barangay, taga-barangay, kag mga supporter sa politika. Hindi ka man supporter na ako. Sunod ka na lang. Pero kung patawag na siyang kapitan, abi, ina nga individual, nati gusto mo makaabel bata mo sang scholarship, di sinubla siling magsilingi, hindi. Di ho, niya pero ariho. Kuwan lang ta doa, intindihanay lang ta. Sa malapit nga eleksyon, sino dapat mo suportahan? Dapat ako gid. Amo nang hambal sa mga kapitan. Kung hindi ka magsuporta sa akon, kag ang imong pamilya da hindi mo suporta magbuto sa akon, di hindi ko ni pagyatag ang scholarship. Amo nang gakatabo. So, number 3, abuse of authority of personnel of personal and political gain. Yan mo ni. Patawag sa barangay. Ariyo, may ari ni bala. Palangga, tagid ka. Gusto ko makaabil ang bata. Sino ganing imo apo? Sino ganing bata mo? Tagaan ta na siya sing programa sang scholarship. Pero sa sininga kami nga eleksyon, isuportahan mo gid ko asahan ko So ari kuan kano ang bata mo pagatuadi, ang imo apo pagatuadi kay ma-fill up sang forma. So amo nang pinaagi sang kapitan sa mga korap nga barangay opisyal para manatili sa pwesto. Inaya para sa pigado. Pero hindi sa pigado, kundi sa tao na gusto nila i-bribe, gusto nila nga pahugon, gusto nila nga kuhaon ang buto pinaagi sa pagpamahog. Kaya mo nang katabo sa aton, mga friends and relatives. So, ibalong ko ang mga legal provision. Gusto ko ipabalo sa inyo mga legal provision. Ang 1987 Constitution, Article 2, Section 1 and 11, gina-violate ka ini. Ang Republic Act 6713, Code of Conduct, gina-violate man sang among nga barangay official. Ease of doing business. Arada, no? Anti-graft law. Amo na, mga friends and relatives. Amo nang mga legal
nga mga bagay-bagay. Ano ang mga civil? Mga civil responsibilities bala sang kapitan? Ang gina-violate niya. Dapat, kung mag-amo ini, like for example, ang pigado, nagreklamo. Nga supposed to be siya na nakasulat na ang ngalan niya. Ara na. Pirmahan na lang sang kapitan, pero after nga sina, wala na tigayon kay tungod do hindi magupod sa iya nga pamulitika, di ginatag sa iban, sa iya nga mga parinti, sa mga pamilya, sa iya nga mga suod nga mga migo kag miga. Pero ano hambal sang civil liabilities sang amo nga barangay official, i-refund ang scholarship benefits unduly granted. I-refund na yan, supposed to be nagastos ang amo nga mga estudyante kay gusto mag-eskwela gid. Pero ang kwarta, ang assistance nga ihatag sang barangay o sang nasyonal, wala na tigayon kay tungod ginapunggan ni kapitan. Ginapunggan sa mga barangay official. Ano pa? Ang mga civil liabilities. Damage or loss of opportunity suffered by qualified applicants. Ti damages masukot niya kung may local court na dire. I-plastar kung maayo ang pagplastar abi. May mga ebidensya nga ara na, may form na nga napirmahan na kuan na gid yan, na materialize na gid yan, kumplito na, may indigency na, tanan nga certificates ara na, galing kasang pinaka-final, wala nag-upod sa imo, sa kapitan, ati wala gin-grant, ginhatag dito sa mga may kwarta na, mga abroad pa ang bata, scholars. Tunga-tunga sila Kung may Arabing scholars, iban per semester mo. May semester kung kaysa nga 7,000 ang ginahatag sa estudyante. May ara 10,000. May ara 5,000. Tiyan nga katabo sini, iyawat-yawat pa man sa pigado. Pero ang natabo galing, kay tungod ginapunggan sang kapitan, so amuning nagakatabo. Ikadua, attorney's fees, kung magkuwang kabila, kung mag-complain ka gidman, ang attorney's fees na ibayad mo sa attorney, baydan iya sang barangay official nga korap, nga wala ginhatag sa imo. No? So depende sa imo nga kwan nga ng ano na nga mga evidence nga magpakilala nga magpahibalo nga isahan ka sang korap nga official. Ano pa? May mga administrative cases inadira. Dishonesty and grave misconduct, violation of Civil Service Commission rules and conduct. May mga penalty ini, suspension up to dismissal sa mga barangay official. Amo ni ang kakatabo, mga friends and relatives. Isa pa, ano pa ini nga mga bagay-bagay. Hindi may arata nga administrative. Ari kung lang taon mo, may ari man nga criminal case. The violation of Republic Act 3019, Section 3E, giving unwanted benefits. I-discriminate ka, hindi ka pagtagaan, bisan pigado ka na, kay tungod, hindi ka nanamian sang kapitan, kay tungod nagpod ka sa kontra, sang nagligan ng eleksyon, pidaho ka, malas-malas ka gid, kay may kapitan ka, or barangay official, nga nagahimo sina. Patawag ka na to. Nga pinahugay pa mo. Patawag ka to. Ma'am, sir, alam na sang bata mo, galing kiti. Kung hindi ka mag-upod sa akon, sa sininga kaming eleksyon, or wala ka man nag-upod sa kay Mayor, nagligan. Ginaayo ta ka pag-upod kay Mayor, wala ka man nag-upod. Dito ka man sa kontra. So, pasensya na, pero kung mag-upod ka subong, i-grant ko ni ang scholarship program para sa imo apo. I-grant ko ni ang scholarship program para sa imo nga anak.
Discrimination ini. Article discriminating against a person. May mga penalty man ini. Provision mayor 6 years to 1 day to 12 years of imprisonment kag penalidad nga kwarta. So amo niya ang mga nagatabo, mga friends and relatives, sa mga barangay official nga mga kurap ginagamit ang pwesto para mag-intimidate, para mag-coerce, para magpamahog sa mga butante kung hindi mag-upod sa ila. Yung muni kong kaisa. So, ini nga programa sa liwat ginadulong ko para sa mga pumuluyo sa 61 barangays or sa mga malapit ng mga barangays, sa mga lapit ng mga syudad kag kabanwahanan bla mga barangays. Amo man ni, no? So wala ta sinadi may ginapulo pa batian kundi iniya para sa mga kurap nga mga barangay official. Luoy man kamo sa mga pigado. Scholarship kinanglan nila. Di kung may scholarship, mag-grant ni sa ila. Hindi may pasalamatan man sila sa IMOCAP, sa mga barangay official dira. So sa liwat, sa mga barangay official, para nami ang dating ninyo, mahamot kamo sa mga pumuluyo, abi hindi nyo gamita ang pamulitika. Hindi nyo gamita ang inyo pwesto nga mag-intimidate kung hindi mag-upod sa inyo, hindi nyo tagaan sing kaayuhan halin sa gobyerno. So mo lang niya, ang aton dia information dissemination. This is actually scholarship program ng mga violation na ginahimo sang mga barangay official. Salamat sa liwat. Before anything else, Arianay. D3 Bio with Vizio. Si Boy Fidel, sa health researcher sa mga entrepreneurs na nagsusugot ng pumasang D3 Bio at naging klaro kakandalato ang pagpamisahan. D3 Bio, ang D3 may Vizio may D3 Bio. TTX 500. Dinagano ang ginabadyak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang. Sabtan meron ka tatlo sa subong kaduanan. Subong kamusta? Ay na, halin sa nagay kami sa TTX 500 ay nagiginapat. TTX 500. Okay. Salamat sa inyo pag-upod sa singa programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Maghatag sa aton sing kabaskog. Kaalam. Kag medyo sa aton nga mga pumuluyo sa barangay, kabay nga makabulig kita sa barangay kag ini makahatag man guidance, informasyon sa tagsa. Sa liwat, ialbaw mo. Ialbaw mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magagiya sa aton.